Ayo, what's up? Ako nga pala si BT at nandito ngayon tayo sa BT Reaction and welcome to my channel, Tunay na Kritiko. At meron tayong panonooring video ngayon. Ito po ay nagmula kay Pinas Trending Now TV. Sa mga hindi pa po nakakabisita sa channel ni Pinas Trending Now TV, bisita na po kayo mga katunay. At kung hindi pa kayo nakakapag-subscribe, subscribe na po kayo mga katunay kay Pinas Trending Now TV. At syempre, huwag nyo rin po sana kalimutan na mag-subscribe dito sa channel ko sa Tunay na Kritiko sa mga hindi pa nakakapag-subscribe and click the notification bell para maging updated po kayo sa mga reaction videos na aking ilalabas. At huwag na natin pagtagalin at sabay-sabay na nating panoorin ang laman ng video na hatid sa atin ni Pinas Trending Now TV at bibigyan natin ng reaksyon. Pasok! Napanood ko tong video na to. Ayan, yung video. Sa One News. Napanood ko rin sa inyo kasi andito na naman yung dilawang payaso. Patawa to si Ronald Llamas. Payaso yan ng Payaso to ng mga dilawan Tapos binibuild up siya ngayon. Hindi ko alam kung bakit. Pero binibuild up siya ngayon ng mga news networks. Lagi siya na kay One News, laging na kay Politico, etc. So, panoorin natin. Bubisitan ko rin kayo. Pennywise ang pig. Ako si Pennywise. Game. Panoorin natin to. Then again, siyempre, kasama rin dyan ang politika. Dahil yung unit team ay hindi na unified. Kaya yung unit team hindi na unified. Grabe, parang tuwan-tuwa siya, no? Tuwan-tuwa siya sa galak doon sa sinasabi niya yung solido na koalisyon between the Duterte and the Marcoses ay hindi na ganun kasolito. So, syempre, yan ay nakadagdag doon sa desisyon ng presidente na seriously pag-aralan yung pagpasok ng ICC sa ating bansa. Definitely, no? Hindi naman siguro tayo naive para isipin na walang politika dito. Pero mas malakas na batayan ay yung usapin ng international law. Yung ating obligation sa treaty na pinirmahan natin at obligado tayong sundin bilang isang bansa. Hindi ito yung sinasabi ni spokesperson Harry Roque, sayang, abogado pa naman siya. Hindi ito pagsagka sa ating soberenya. Bahagi ito ng ating soberenya na tayo ay susunod sa treaty na ating pinirmahan. Okay. Tinan niya talaga. Hindi raw pagsagka sa ating soberenya dahil pumirma daw tayo sa ICC before. Okay, sa treaty, sa Rome Statute. Okay. Sige. It doesn't make sense. It doesn't make sense. Kasi doon sa same treaty na pinirmahan ng Pilipinas dyan sa Rome Statute na yan, nakasulat din doon na ang ICC ay ang Court of Last Resort. Court of Last Resort. Ibig sabihin mga kotsero, kahit sabihin itong mga dilawang pig CPP na ito, na pumirma naman tayo sa ICC dati. Ang sabi ng ICC, tayo, ang Pilipinas ay pwedeng imbestigahan hanggang doon sa punto na bago kumalas ang Pilipinas sa ICC. Totoo naman, nakasulat din yun sa decision ng tawag dito, sino ba to? Sino ba unang pangalan doon? Pangilinan versus I forget. Medeldea yata. Pangilinan versus Medeldea, if I'm not mistaken. Ano yun Yun yung nag-file ng kaso, sila, yung mga dilawan senators na kino-contest nila yung pag-alis ni Digong sa ICC. Nakasulat din doon sa decision na yon, si Leone nang nag-decide, ang ponente. Ang sabi na uma-agree ang Supreme Court na yung panahon na dapat ang Pilipinas ay kasama pa sa ICC, dapat mag-cooperate tayo hanggang doon sa level na yun, sa panahon na yun. Ngayon mga kotsero, agree ako doon sa punto na yon. Pwede naman. But at the same time, nakasulat din kasi doon sa Rome Statute na pinirmahan na ang Pilipinas, ang ICC, ay ang Court of Last Resort. Ibig sabihin, mag-ICC lang tayo kapag ang ating justice system ay wasak na wasak na. Sa sobrang wasak niya na hindi ka na makakakuha ng hustisya dito sa Pilipinas. So yun. Doon lang siya doon lang talaga papapasukin ng ICC. No? Maayos pa naman ang justice system sa atin Umaandar pa naman, nasa tama pa naman. So kung papapasukin natin ang ICC dito, parang sinabi natin na hindi maayos yung nangyayari dito sa justice system sa atin sa bansa. No? At saka hindi naman ganun kabibigat yung mga nangyayari dito para pumasok ang ICC. Grabe naman. May mga war crimes ang inaano niyan. Diba? Tapos kung ano lang naman, bakit nyo papapasukin? Para lang sa mga Duterte. Diba? Kung meron mang kasalanan si Tatay Digong na sinasabi nila, pwede naman litisin dito sa atin. Meron naman tayong korte dito. Bakit hindi na lang dito? Kasi tumatagal, parang ganun. Parang inamin natin na ang korte sa atin, ang hustisya sa atin, ay matagal malutas. Pwede pumasok. Doon na siya pwede pumasok. Bakit meron ngayong question of sovereignty?
Bakit may question of sovereignty? Kontra sa sinasabi nito ni Ronald Llamas. By the way, Renny Wataninjot, ngayon ko lang napapansin yung Pennywise sa ano sinabi mo. Si Pennywise. Si It pala to. Si It. Anyway, wala. Bagay, lumalabas sila sa kanal. Mga lumalabas sa kanal to eh. Anyway. Di ba si Pennywise lumalabas sa kanal. Di ba? Anyway. So, yun nga, going back. Paano ngayon naging issue ng sovereignty etong sa ICC? Kasi nga, hindi sira ang ating justice system. Tumatakbo ng maayos ang ating justice system. Ang problema, walang nagfa-file ng kaso kay Digong. Etong mga abogado ng mga victims, drug war victims daw, yung mga abogado nila, nakatutok masyado doon sa ICC. Kung gusto talagang hanapan ng hustisya itong itong mga naging biktima daw ng war on drugs, ba't hindi kayo mag-file ng kaso sa Pilipinas? Yun din ang sinabi ng Supreme Court. Kahit umalis tayo sa ICC, may mga remedyo sa Pilipinas na pwedeng gawin ng mga biktima ng war on drugs para makakamit ng hustisya. Dahil meron tayong batas laban sa human rights violations. Laban sa genocide at saka crimes against humanity. So, ba't wala nagpa-file sa Pilipinas? Ayaw kasi nila mag-file dito eh. Try nyo mag-file kasi dito sa Pilipinas ng kaso. Para masaya. Okay, game, tuloy. Attorney, on that note, sabi nga po ni Attorney Roque, hindi daw si Speaker Romualdez ang may pakana ng pagbubuhay nitong idea to rejoin ICC or, to participate or whatever in that probe. Pakinggan natin yung sinabi ni spokesperson Harry Roque. Nagkataon lang na nagkakaroon ng personalan si House Speaker at saka si VP Sara doon mga panahon nito dahil doon sa tambaluslos at saka doon sa confidential funds. Pero, ang tingin ko, kaya na nahimik na si PBBM ay dahil nakarating nga kay PBBM daw yung pag-uusap ni FPRRD sa mga militar. So you were mentioning this somehow. Does this mean na wala talagang kinalaman dito yung confidential fund issue versus, Vice President Sara, or is it still part of it? Una, mali yung assumption ni ex-spokesperson Harry Roque na itong decision na ito ay decision lang dati ni Speaker. Mali yung kanyang assumption dahil itong decision na ito ay hindi pwedeng walang bendisyon yung Presidente from the very start. Tingin ko from the very start, ito ay alam ng Presidente, from the very start, ito ay may blessing ng Presidente. Yung pagtanggal kay ex-President Arroyo as Senior Deputy Speaker at eventually as Deputy Speaker, yung pagtanggal ng daang-daang milyon na intelligence at saka confidential fund kay Vice President Sara Duterte, itong pag-aaral sa pagpasok ng ICC at pagbabalik sa ICC. At tingin ko from the very start ay mali yung assumption ni spokesperson Harry Roque, napaka-narrow ng kanyang assumption na ito ay si Speaker Martin Romualdez lang. Kaya kinokorek na yung sarili niya at this point. Pero from the start, medyo mali yung kanyang assumption. Ang tingin ko, hindi pwedeng nangyari lahat ito nang hindi alam ng Presidente, nang walang blessing ng Presidente. Kaya yung nangyayari ngayon ay dulo na lamang ng desisyon as a government, as a team. No? Hindi ng Speaker lang, hindi ng Presidente lang, kung hindi bilang isang grupo sa loob ng gobyerno. Tingin ko, So parang may umaayon na buo sila, umaayon dun sa pagpasok ng ICC, ganun ba? Sabi no, mas syempre, tingin niya eh. Mas tama yata yung tingin niya. Di ba? Tingin niya, mali ang assumption ni Harry Roque. tingin niya, napaka-narrow-minded daw ng assumption ni Harry Roque. Tingin niya yun. Parang tali-talino niya eh, no? Pilit na pilit ka naman dyan, Pennywise. Pennywise. Pilit na pilit eh. Well, hindi naman sa tatanggol natin sa Attorney Harry. Pero ito kasi ang kwento ni Attorney Harry Roque. Ang sabi niya, ayon sa kanyang source, na A1 source daw, A1 source. Ayon daw sa kanyang A1 source, wala rong kinalaman si Martin Romualdez. At ito rong pag-iisip na bumalik sa ICC, lahat daw yan ay idea ni Presidente. Hello? So parang ang gustong sabihin dito ni ni Pennywise. May collusion. Di ba sabi pa nga niya, as a team. Nag-decide daw as a team. Oh, yun. So ang gusto niya palabasin, may collusion. Merong pag-uusap na naganap. Nagkampi-kampihan. So parang ang sinasabi ng Pennywise na sinasabi ni Coach Shari is talagang parang kagustuhan ni PBBM na ganito, na pasukan tayo ng ICC uli. Na sa akin kasi, hanggat hindi nagsasalita si PBBM, hindi ko inaanuhan eh. No, hirap kasi kapag hearsay din eh. No, sila nagsasabi niyan. No? Pero hindi naman nagsasalita si PBBM tungkol diyan.
Ngayon parang kampante yung nagsasalita kanina doon, si Pennywise ba yun? Kasangkot si PBBM sa gano'n na gustong magpasok dito ng ganyan na ISIS. Na tirahin ang mga Duterte. Yan, yun daw yung kanyang assumption. Anong basehan ng assumption mo? Anong basehan yan? Utak mo lang. Wala kang pinagkaiba sa mga DBS vloggers. Utak mo lang ang basehan. Di ba? Yung feeling may death threat. Feeling niya, death threat yun, ganon. Sa tingin niya kasi, ganto, ganyan. Wala kang pinagkaiba sa mga chismoso. Sa tingin mo lang pala eh. Chismoso. Kwento ka eh. Mahirap kasi sa tingin eh, di ba? Kasi sa akin talaga is, kapag hindi sinasabi, sa akin kapag hindi naman sinasabi siguro ng Pangulo yun eh. Hindi mo dapat pagbasihan. Mahirap kasi kapag hula-hula lang yung mga ganyan. Parang yung nagsasalitang yan eh, ang dami niyang alam doon sa buhay doon sa loob. Kung malakad niyang, no? Ako kasi mga katunay, kung mapapansin nyo, baka isipin nyo sa akin, ba't kumakampi kay PBBM to? Tapos kumakampi kay Duterte sa mga... Hindi po. No, mga katunay. Sa akin po kasi, mas gusto ko po, para sa akin, ay magkasundo ang dalawang yan. No, ang dalawang panig na yan. Kasi kapag nagkasundo po yan, para sa bansa din natin yan eh. No? Yun ang gusto kong mangyari. Na hanggat maaari, wag naman sanang masira. Kasi sayang eh. No, sabihin nyo na sa akin kung sino man ang magsasalita sa akin ng hindi maganda dito. Ako kasi gusto ko yung mas asikasuhin na lang natin yung bayan. Mas asikasuhin na lang nila yung nangyayari sa ating sa bayan natin, yung mga krisis na nangyayari sa atin. 'Di ba? Kung ano na sitwasyon ng bansa natin ngayon. Kaysa yung ganyan ng pag-gusto. Kasi kung tutuusin, ang nagpapa-issue lang ng mga ganyan-ganyan, ng mga pansariling kapakanan ng iniisip, is yung mga taong nakaikot lang eh. Doon kay PBBM, yung mga gustong kumuha ng kapangyarihan kay BP Sara, mga ganto, ganyan, gustong maging president sa 2020. Ganun eh, ganun yung nangyayari. Pero yung dalawa, hindi naman natin nakikita na nagtatalo. Yan si PBBM tsaka si BP Sara. No, siguro kung makita natin sila nagtatalo na, talagang naramdaman natin na, hindi na maganda to. Parang ano. Ayun, siguro, doon na. Ayun na ang tamang panahon para mag-isip. 'Di ba? Story maker eh. Sa tingin mo kasi. Bakit sa tingin mo? Siguro kasi ganyan ang galawan nyo nung si Panot pa ang nakaupo. Mga kotsero, ito po kasi si Pennywise Ronald Llamas. Siya po ay presidential assistant ni Noynoy Aquino. Siya yung humahawak ng political affairs ng Malacanang noon. Ola siya, kumbaga, presidential assistant for political affairs. Ibig sabihin, siya yung gumagawa ng mga kwento-kwento na be-build up sa Malacanang nung panahon ni Panot Aquino. Panot Aquino. So, hindi ako magtataka kung bakit sa tingin mo. Yung tingin mo, yung ang pananaw mo sa paningin sa opinion mo ay facts. Kaya din ako magtataka kung bakit siya laging ini-interview ng mga Dilawan Network. Yun. Pero let's get this straight. Mamaya na lang. Hintay ko muna umabot dun sa punto na yan. Parang hilaw pa hilaw. Okay, tuloy natin. So, alam niyo mga kotsero, ako hindi naman sabi tatanggol ko si Harry Roque. Kasi yung revelation ni Harry Roque na yon, may laman. Ano yung revelation? Ang revelation is this. Si Digong kinausap daw ang ilang miyembro ng military. Tapos, itong mga miyembro ng military na to pumunta kay PBBM at nagsumbong. Okay. Ang pagkakaintindi daw ni PBBM doon sa sumbong ay destabilization attempt. Destabilization attempt. Kaya raw siguro nagsalita si General Browner nitong nakaraan na huwag sasama sa mga distab. Tapos kaya raw siguro biglang nag-iba ang ihip ng hangin pagdating sa ICC. Dito sa kwento ni Attorney Harry Roque, pinagmumukha niyang biktima si Digong ng politika ni PBBM dahil na-feel daw ni PBBM na i-destabilize siya. Yun ang kwento ni Attorney Harry Roque. Ayun, at ating natunghayan ng video na nagbula kay Pinas Trending Now TV. Ayan At syempre yung boses na yun kay Coach Jared. Credits. Ayan. Ang gulo-gulo na nangyayari sa akin. Parang gusto ko na magpunta ng Amerika na lang. Europe.
Ay nako, kayo mga katunayan na masasabi nyo tungkol dito. Comment lang po kayo sa comment box. So once again, I'm BT and I'm out. Peace.